Nag-deny na mga kababayan si Senator Bongo. Zarzuela lang daw po mga kababayan yung pag-link sa kanya sa handling ng Pogo Drug War money na binulgar po sa Quad Committee hearing ng Congress. Ito yung sagot niya. Zarzuela lang yan. Bongo denies handling Pogo Drug War money. Nagbanta pang magpa-file ng kaso. Ready man yun. Sinumpa ang salaysay ang ginawa mga kababayan ni Colonel Joby Espinido. Ang maganda niyan, Senator Bongo, kumprontahin po ninyo. Invited naman kayo ng Congress. Ba't kasi pa-interview kayong pa-interview? Para ma-cross-examine kayo ng Congress. Tulad ni Inday, kirinos-examine. Uminit yung ulo ni Inday. Ayaw nang tinatanong tungkol sa budget. Kung paano ginastos pa. Hindi ito budget hearing. Tungkol ito mga kababayan sa EJK, issue sa Pogo and human rights violation. Yung EJK konektado sa war on drugs. So mas maganda pong sagutin ninyo sa Congress. Senador naman kayo, siguro naman yung ating mga congressmen magbibigay sa inyo ng kortesiya. Di ba? Nakikita ko nga po, mas maayos yung Congress po sa mga hearings na ginagawa. Maraming mas matatalino po sa Congress kaysa sa Senado. Di ba? But anyway, ibigay ko sa inyo yung side ni Senator Bongo. Nagbanta po, pa-filean niya daw ng kaso. So sabi dito, before his Senate stint, Sigo nagsilbing special assistant to then President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, I can categorically say kailanman ay wala akong kinalaman sa anumang pogo at sinasabi niyang reward system sa drug war. Pinangalanan nga kayo ni Colonel Joby Espinido. Ikumprontahin mo yon doon sa Congress at saka para makapagtanong sa'yo yung ating mga congressmen. Pero pag ganitong mga press statement lang, wala kanyang pagkakaiba kay Pacquiao. Magaling lang pag siya lang yung nagsasalita. Pag monologue lang, pag may interpellation na, tulad ng interpellation na ginawa kay Inday, bagsak. Lumitaw yung tunay na kulay po. Sabi ng mga congressmen, the true, dark colors. Lumabas, nagbuga ng maitim na tinta yung pusit. Sabi ni Congresswoman, ni party list Congresswoman Franz Castro, parang niyang pusit. Pag hindi masagot ng maayos, sasagutin ng balagbag, sabay buga ng pusit ng tinta. So sabi dito sa background, speaking before a Congress inquiry, Police Lieutenant Colonel Joby Espinido alleged that Go funneled money from sources such as small town lottery and waiting lords, intelligence funds, and pogos into the quota and reward system for the drug war during the Duterte administration. Espinido, former police chief of Albuera, Leyte, claimed that such information came from the late Mayor David Navarro of Clarin, Misamis Occidental. Pero sabi po ni Go, it is a fabrication. Fabricated allegations lang yan. Saying this were nothing but a politically motivated smear campaign against him. Lahat lang kayo political, lahat ang depensa ninyo, pinopolitika kayo. Si Pacquiao ganun din. Si Inday ganun din. Wala na bang ibang paliwanag diyan? Ang pinakamaganda at acceptable na paliwanag, pag hindi talagang maniniwala yung ating mga mamamayang Pilipino. Kasi may ngumuso po, kinanta ka,
Ikinanta ka doon sa Congress, investigation sa AGK, sa drug war, pati sa Pogo, Quad Committee nga eh. So sabi niya, parte na naman ito ng sarsuylang niluluto ng ilan upang mamulitika at manira, pilit ng iimbento ng istorya, nalilinya sa narrative nila upang pinturahan kami ng itim at sila ang pumuti. Kahit hindi po kayo pinturahan ng itim, talagang nangingitim na po. Simula pa, yun lang na mga namatay sa AGK na mas marami pa sa Super Typhoon Yolanda, talagang umitim yung reputasyon ng previous administration. And you are the sap. Lalo pa ngayon, may ngumuso sa'yo si Colonel Espinido. So ang pinakang maganda, kumprontahin po ninyo doon sa Kongreso. Yan ang pinakang mainam na gawin po ninyo. Tulad ng amo mong Sinigong, kung wala kayong itinatago, anong kinatatakot ninyo? Huwag na sana nilang ipilit iugnay sa akin ang mga bagay na wala namang katotohanan. Malisyoso ito at paninirang pori at hindi ako mag-aalinlangan na gawin ang anumang legal na akbang laban sa mga nangdadawit sa akin upang protektahan ang aking pangalan. Yan po ang pahayag ni Senador Bongo. Ito yung aligasyon po ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sabi ni Espinido, even in intelligence funds were used in the drug war. Pogo money was also used. After these Pogos were able to register with the government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Tapos yung kay Bato naman po, I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Tinuro mismo si Bato na siya protector ng drug lord. Bato accused of protecting a suspected drug lord. You see? Ngayon, pakinggan natin yung pag-deny din ni Senator Bato. Ito po, si Senator Bato sa interview ng Newswatch sa Plus Philippines. Pakinggan po ninyo. So yung sa sinabi sa kwanto na ibusan nyo daw Tatanong muna. ano masama ko lang ito? When you utilize ang drug, how can you utilize the drug problem? Di ba? May sinabi ko bang patayin yung tao? Wala mo kung sinabi patayin yung tao. But what you understood daw kasi sir by your command. Sinabi ko ba niyang patayin yung tao? Tingnan ko muna yung tao niya sinabi. Paano ko siya sinabi? Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para ma-ito yung problema sa duga sa lugar. Diba? Kaya na-sign diyan para tabuhin mo yung duga. Wala mo ko sinabi, na-sign kita diyan para patayin mo lahat ng mga adik yan. Wala daw siyang sinabi. Patayin mo. Wala mo ko sinabi dito. Diba? Ako mo yan, super police. Inisin mo yung kapaligiran mo. Magtrabaho ka para mawala ang problema sa duga. Thank you sir. Ayan po, mga kababayan, si Senator Bongo. Linisin mo niya yung nasasakupan mo. Yun ang utos niya. Pero hindi niya sinabi na patayin mo. May na save mga kababayan na mga pronouncement, public pronouncement mismo ni Bato. Nung chief PNP pa siya. Ayan po, sabi diyan, except from Bato's speech, kilala nyo siguro kung sino ang mga drug lord. Dito, ano gusto nyo? Patayin? Patayin nyo. Pwede naman kayong pumatay dahil kayo ang biktima. Puntahan ninyo, busan ninyo ng gasolina, yung bahay, sindihan ninyo. Ganon katindi yung statement ni Bato. Ito yung report ng News 5, 8 years ago. Iparinig ko sa inyo mga kababayan ang balita ng News 5. Yan. Inamo ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga drug users at pushers na habulin ng mga drug lord na nambibiktima raw sa kanila.
Pinagsabihin pa niya ang mga to na magbalik loob na sa Panginoon. Umaksyon si Del de Vera. Ayun. Aabot sa 1,200 drug addict at pusher ang sumuko sa Bacolod City kanina. Si PNP Chief Ronald De La Rosa may iniwang pangaral sa kanila. Ano yung ginagamit ng instrumento? Ito mga malalaking tao, ito mga drug lord. Nandito ngayon. In other words, malinis nga na malinis. Pero, nag-enjoy sila sa pera na dumarating sa kanila. Ayan si Bato. Na pera na narigaling sa inyo. Pera na nakakasira sa inyong utak. Hamon pa ni Bato sa mga sumuko, habuli ng mga taong nang biktima sa kanila. Kilala mo siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Oh, kita ninyo? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Oh. Pwede ba kayo pumatay? Dahil wala bang kayo wala biktima. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Matindi Pakita to. ninyo na galit kayo sa kanila. Git ni De La Rosa, sobrang laganap na ng droga sa Pilipinas. Yung ating bansa ay nagiging narco state na. Malapit na tayo sa punto na magiging News 5 po ito. 8 years ago. na nagahari sa kanilang gobyerno, sa lahat, nagahari mga narco-politicians, narco-judges, narco-cops. Pinaimbestigahan na raw ni Bato ang mga aktibo at retiradong pulis ang nadawit sa umano'y drug trade sa Bilibid. Pero hindi dito natapos si Bato. Pinangaralan pa niya ang mga sumukong drug users at pushers para magbalik loob sa Panginoon. Panahon na ito para bumalik kayo kay Lord. Magdasal kayo palagi, magsimba kayo, at reconnect with the Lord. Walang ibang pupuntahan. Kahit anong gagawin mo diyang rehabilitation, kung empty pa rin yung puso mo, ang puso mo ay walang laman, emptiness inside your heart, ang pagkukulang na yan, yung connection mo with the Lord, babalik at babalik pa rin kayo sa siya mo. Pagkatapos, ang utos niya, sunugin. Sunugin yung bahay. Patayin na ninyo. Kita ninyo mga kababayan ang kontradiksyon ng kanyang mga sinasabi. Kaya, Bato, siguradong may file nito, yung Congress. ng statement mo. Kaya hindi uobra yung inyong mga paliwanag po through media interview. Kailangan po magpaliwanag ka mismo sa Congress. Ginusok ka niya ni Joby Espedido, tapos inassignan niya ako doon sa Osami City na sa kanyang paniwala para siya mamatay doon. Iiba yung nangyari mga kababayan. Yung mga parulinog po yung naubos. Ginagabayan yata itong si Espinido mga kababayan ng ating Panginoon. Kaya despite yung mga napaka peligrosong assignment niya, nabuhay siya at magre-retire siya mga kababayan. At ngayon nga, naging star witness siya sa Congress investigation sa kaso ng war on drugs and AJK ng previous administration. Ito po siya, yung portion ng congressional investigation. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG, kasama po.
Tama po. Yes, Your Honor. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honor, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. Ito yung pagtatanong ni Congressman Acop. So kasama ka. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, may I ask you, as a police officer, in accordance with your POP ba yung pag-operate? When I say POP, Police Operational Procedures, Yes, Your Honor, Mr. Chair. did you do it in accordance with your Police Operational Procedures? Yes, Yung search, implementation of the search warrant, 6 yata yun? yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit 15 o 15 or 16 ang namatay? Why? That is simultaneous implementation of search warrant, Your Honor, Mr. Chair. May sa ibang side sa anak, si Nova Paruhinog, may dalawa na namatay yung security, isa ang buhay. They are all fully armed of long firearms, M16. At saka sa farm ni Mayor Aldong Paruhinog, farm ni Ardot Paruhinog, at saka sa mansyon ni Ardot Paruhinog, may namatay. Hindi lahat yun sa bahay ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair. So lumaban sila, they refused to obey yung search warrant. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When in fact, may police investigator na kasama ko doon sa first vehicle, una ang natamaan before we drop from on board of the vehicle, siya ang unang natamaan. At saka doon na, Your Honor, Mr. Chair, ang exchange of fire sa going to security ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Let's go to yung famous na statement mo, paragraph 34. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig mo bang sabihin, yung Chief PNP ang Lord of crime? Kasi pag sinabi mo na yung PNP ang isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your Honor, Mr. Chair, I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General Bato, Your Honor, General Mr. Chair. De La Rosa. So, nung panahon na yon, when you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si General De La Rosa. It may be, Your Honor. No, I'm not preparing kasi for the PNP. tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, sir. Therefore, he's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Thank you. Matindi po. Kailangan talagang magpaliwanag si Bato sa Congress mismo, sa Quad Committee. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer
brand new Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin, pati mga foreigners. Indian national po siya. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito mga British tourist naman po. Ito naman po yung bago naming binibentang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.